Okay, we're live, Doc Lisa. Gumana internet. Andito po tayo sa Pampanga. Meron lang tayong lecture bukas, kaya maaga tayo nandito. Pero bibigay ko na sa inyo yung mga tips ko para hindi sayang yung preparation ko. Ito rin naman ituturo ko eh. So, yung vital signs, ito po inaaral naming doktor na napakahalaga. Ibig sabihin, buhay yung pasyente, vital signs. 4 yung vital signs na inaaral namin. Meron pang dagdag yung iba. Pero sa 4 muna tayo. So, pag i-check namin sa pasyente, palagay natin itong pasyente, nakatawa. Blood pressure number 1. Yun ang first vital sign is blood pressure. Ang blood pressure dapat 140, pinakamataas, 90, pinakamababa. So, ang ibig sabihin, gusto mo nandun sa gitna yung number. Palagay natin, 120/80, nasa gitna. Kung ang blood pressure lampas 140, kaya tinunan ko, lampas 140. So, medyo kakabahan ako, high blood siya. Baka 160 siya, 180 siya, mataas. Ibig sabihin, malakas yung pressure nung pagbuga ng dugo. So, actually, yung high blood, mabilis lang gamutin Doc Lisa. Ipapababa lang, may gamot lang, pamparelax. Paano naman kung yung blood pressure, yung mataas, madali gamutin. Yung blood pressure na mababa, low blood. Pag ang blood pressure nakuha mo, wala pang 90, play natin 80. Oo, tapos nahilo-hilo siya. Yun, mas nakakatakot. Yun ang kinakatakot ko lagi sa pasyente. Pag yung blood pressure 80, 70, pag blood pressure 70, ano na yan, tagilid na yun. At may problema po talaga. May problema sa puso. Bago namamatay yung pasyente, gano'n. Bago namatay ang pasyente, laging gano'n, 100, 90, 80, 70, mamaya 50, tapos mamaya down na. Actually, pinakamababa dapat mga 70 lang Hindi naabot. So yan ang blood pressure. Kaya namin chinecheck namin ang BP. So dapat nasa gitna yung blood pressure nyo. Marami tayong mga tips dyan. Number 2, chinecheck namin yung heart rate. Okay? Heart rate, kinukuha yung pulso. Dito sa kamay, yan, may pulso niya. Itong pangkuha, daliri. Pwede dito, o pwede stethoscope dito sa puso, dito sa kaliwa. Pero pwede dito. So, ang pulse rate dapat 60 beats per minute, 60 na tibok, or 100 na tibok. Actually, dito, Doc Lisa, sa kumpanya, pag tinataas ko kamay nung mga ibang kasama ko, alam ko na pulso, alam ko na kung may sakit o hindi. Kung may skip. Alam ko na kung high blood, may sakit. Nakakatuwa. Nakakuha ko talaga. Like ito, alam ko na, this is 70, ang heart rate, okay naman, busog na siya. Regular naman, wala namang betchin yung kinain mo. Kung may betchin, ano yan, irregular ang heart rate. So, to 70. So, dapat between 60 and 100. Pag ang heart rate, like yung isang kandidato, nakapa ako, lampas parang 110, 120 O, pag lampas 100, hindi maganda. Sabihin, may problema, hinihingal, or yung nakita natin, bago siyang CT scan, baka nalagyan siya ng dye. Oo. Tapos, pag ang heart rate very low naman, mabagal sa 60, hindi rin maganda. Ang masyado mababa, baka may problema sa puso, baka may ininom. So, dapat between 60. Okay ka ba ngayon? Wala ka bang kabog? Wala. Parang may kabog. Nabi mo kinain pansit kanina baka may betchin konti. Wala naman. Anyway, pag gusto mo regular sabihin, tab. Pwede nyo ikapa abang nanonood kayo. Yan ang regular. Pag tumatalon, love, dab, tapos biglang mawawala. Tapos babalik. Mawawala, tapos babalik. Pwede namang normal. Actually, ako meron din akong skip beat Pero, pag stress ka, pag pagod ka, pag hingal ka, minsan kakabog yan. Oo. Pero ayaw mo laging irregular. Baka paminsan-minsan pwede. Pero hindi pwede yung laging irregular, yung patalon-talon. Pag talon-talon, papacheck tayo sa cardiologist. Ibig sabihin, hindi po maganda. Kulang ang pump ng dugo. Ibig sabihin, hindi maganda yung pag-pump, nagkukulang ka. Okay, so papatingin sa cardiologist. Pwedeng sa potassium, mababa. Pwedeng pagod, pwedeng malaki yung puso, pwedeng may bara sa puso. Pwedeng may mitral valve prolapse. Cardiologist ako, internist cardiologist, kaya alam ko yan. At pwede rin sa betchin. O baka nasobrahan ka ng kape. So yan, ang heart rate, napakahalaga. Tapos, dapat regular. Next, vital sign, number 3, yung respiratory rate. Yung paghinga. Yung paghinga.
So, titingnan ko yung pasyente pag hinga. Ang normal hinga, ganito lang hinga yan. Ngayon, mabagal na hinga. Siguro mga 20 na hinga per minute. Binibilang na ilang hinga per minute. Pag sa bata, lumampas sa 40 o 50 yung hinga, mabilis yun Bali, halos every second 50 na hinga, may pulmonya na yung bata. Okay? Pag yung matanda, nakita nyo, galit na galit yung leeg niya, galit yung leeg niya. Mga ugat sa leeg. Sabihin, hirap na siya huminga. Ay na pumasok. Parang maraming gamo-gamo, Doc Liz. Ay na pumasok yung oxygen, kaya kailangan na niya yung neck niya. So, hinahabol niya. Ginaganyan na niya. Nahirapan na siya. So, nakikita ko lang agad. So, dapat yung hinga, tama-tama. Hindi kulang sa oxygen. Bakit hinihingal? Kulang, baka may sira sa puso, may sira sa baga. So, yan ang third vital sign. Dapat pasado kayo. BP, heart rate, respiratory rate. And number 4 vital sign, meron bang pusa? Number 4 vital sign, temperature. Okay? Dapat normal yung temperature nyo. Pag may lagnat, kung konting lagnat, 37, 38, 39, trangkaso. 37.8 ang normal po. Hanggang doon po ang normal. Pero dapat mga 37 lang. Pag 37.8, pataas lagnat na. Ano na po, sinat na. Yung iba umabot na 40. Delikado yun. Yung mga 40, 41, convulsion level. Meron din temperature na mababa, 36, 35, hindi rin maganda yon. Hypothermia yon. So, gusto mo tama-tama lang. Kami, isang trick, actually, kami mga doktor, kung iba ginagano namin siya, ayan na pwede. Kung gusto niyo malaman yung temperature, nang mamadali kayo, pwede itong likod ng palad. Subukan niyo, mas sensitive to. Kaya niya lagay yung mainit o malamig. Okay, pawis ka, hindi ka pa naliligo. So, pero wag itong palad. Kasi pag yung palad natin, dami ng kalyo. Makapal na. Daming kalyo na, di ba? Daming kalyo, wala ng nerve. So, mahirap mo maramdaman. Kaya normally ganito. Ano lang yan, shortcut lang yan. Hindi naman 100% accurate. So, yan. BP, heart rate, respiratory rate, temperature. Yung iba sinasabi may ibang vital sign pa, yung sakit sa katawan. Yung sakit. Meron ka ba naramdamang sakit? 0, walang sakit. 10, sobrang sakit na talagang parang ibubundol na niya ulo niya sa pader. 10 yon. Yung 5, medyo masakit. So, meron ba kayong pain nararamdaman? So, yun din ang isang vital sign. Meron ka sasabihin, Naklisa? Wala naman. Okay. So, yan ang vital signs. Kailangan normal kayo. BP, heart rate, respiratory rate, temperature. Para kayong doktor ngayon, health worker or At tanongin na rin kung may pain. Oo. Tapos, next naman, ituturo ko rin to bukas. Kaya kami nandito sa Pampanga. Yung sa sakit sa katawan, ulitin ko lang yung mga tips ko, pero medyo kakaiba to. So, ano ba yung mga sakit? Ang very common, number 1, sa mga barangay, manhid ang kamay. Diba? Lagi ko tinuturo. Kanina, medyo manhid din yung kamay ko. Pagtulog ko kagabi, parang natutulog kasi ako minsan nakaside nakaside, kaya medyo nakaganyang konti. Hindi naman nakaipit. Bawal ipitin yung iunan. Bawal iunan ng kamay. Mamatay itong natin, median nerve, manhid. Hindi po maganda. So, sa mga may carpal tunnel syndrome, manhid itong kamay natin sa kakalaba, kakapiga, kakatype, luto, plancha, o kakaipit, pwede rin yun, o nagkakaedad. Meron tayong technique muna. So, ganito ginagawa ko. Pinapagalaw yung median nerve, okay? So, ito tinuturo ng mga ruma. So, start tayo straight, tinuturo ko lagi. Ginagawa ko kasi medyo manhid Tapos, i-claw nyo, claw position. Medyo itigas nyo. Tapos, ito, tabletop. Parang lamesa, tabletop. Tapos, may tricycle. Half fist siya. Half fist. Tapos, open ulit natin. Open ulit natin. Tapos, close fist natin. Okay? So, inuulit-ulit lang natin. Open ulit. Tapos, i-close natin ganito. Tapos, i-close natin ulit. Okay? So, inuulit-ulit lang to at meron pa isang step. May foreigner dito. So, yung last step, ganito ginagalaw. Okay? Pwede gawin 5 times, 10 times a day. Oo. Ayaw nito iniipit. Bawal na kaganyan. Bawal. Yung nagtatype ganyan, bawal. Bawal din na kaganyan.
Ayaw niya nakaganyan. So, dapat diretso lang lagi. Yung iba ko manhid nilalagay ng splint, ng splint eh. Splint. Yung splint eh, half splint eh, para hindi mo, pag natutulog, lalagyan mo ng splint. So, yun ang mga exercise, plus yung turo ko, iniikot-ikot, pampaluwag yan ang tinuturo ko lagi, tumunog na naman siya. Diferensya na si Doc eh. Basta, yan, up and down. So, yan ang ginagawa, pampaluwag ng kamay. Pwede rin mga massage, tinuturo ko man yan ang massage ko. Sumisikip na tong kamay ko, Doc Lisa eh. Siguro ito, matanda na, 55 years old. Sumisikip na. Ito, dito masikip eh. So, niluluwag yan. So, that's one. Sa manhid sa kamay, gawin nyo lang. Tapos, sa pang na maganda, shake, shake. Shake. Pwede siya sinishake konti. Shake siya, okay. Next, para sa neck. Sa neck, kanina, layo ng punta natin dito. 2 oras na makitleeg ko. 2.5 hours. Ito, tumigas eh. Paano sa kotse? So, una, ako gusto, yung madali lang to. Push mo sa left. Tulak mo konti. Nagla-live lang ako pero nag-exercise ako. Maglalakad pa ako mamaya. Dito rin sa kabila. Kung hanggang saan lang kaya, ha? Diretso lang. Dapat pala straight back. Ha? Straight back para hindi maano siya. Sabayan niyo ako bago matulog ngayong gabi para masarap tulog niyo. Okay. Pag maganda gising niyo, 1 like, 1 share. Tapos, ako, bababa ako ganito. Pero dapat nakahawak kasi ito para hindi ako gumanon eh. Kailangan meron ka hinahawakan dito sa babae. Ako talaga nilandahan ko, baka tumunog. Yan. Sa dulo, dandan lang. Ayan o, ulit to. Sumisikip yan. Ayan o, sarap na stretch. Dapat mga 5 to 10 seconds eh. Tagal-tagalan nyo na lang. Dandan. Pag laging matigas, may ipit yung cervical mo. Gaganon. Tapos mamamanhid. Tapos maoperahan. Kawawa naman. Diba? Kaya ayaw natin maoperahan. Ito, masikip tong kabila ko, Lisa. Ito problema ko eh. Kailan ba pupunta yung therapist natin? Meron kaming taga-massage. Magaling siya sa Physical therapist. PT po. Oo. PT, myotherapist. Pasensya na, serious ako sa pag-stretch ha. Hindi ito pang live. Pang sarili ko to. You know. Matigas to kung kabila ko kasi talaga eh. Dinadahan-dahan ko kasi neck yan eh. Neck siya. Neck siya. Yan. So, tutulungan po nitong isang kamay para ma-pull. After the neck, sa mga vertigo, yan din ginagawa eh. Oo. Yung vertigo kasi parang hindi sana yung ulo mo. Kaya minsan, konting ganyan-ganyan, konti sa taas. Huwag sobra taas ha, hindi rin maganda. Ayaw ko yung sobra taas ang tingin. Mga ganyan lang. Ayaw mo ma-stretch masyado. Konting baba, konting left, konting right. Tapos yung tinuro kong gano'n, no? Ayan, matigas ko. Normally, tumutunog din in a day. Tapos, pwede mo i-massage itong mga part to. Ito. May massage yan eh. Kung may magmamasahe, mas maganda. Dito lang. Dito pwede galawin. Dito bawal. Ulitin ko ha. Bawal galawin to. Bawal na bawal. Kasi pag inipit mo to, mamatay yung tao. Dito. Dito sa side, dito sa likod pwede. Wag lang malakas. Soft lang. Oo. And wag Tapos pong dito. sabay. Kasi mawawala ng blood flow. Bawal to galaw-galawin. Kahit kiliti-kiliti, bawal eh. May ano siya, may reflex yan. Pag kiniliti mo, babagal yung heart rate mo. May nagko-collapse. May ganun. Carotid reflection eh dito. Pag ginanya mo yan, babagal yung heart rate. So, dito lang sa harap. May pulso dyan. Dito sa tabi pwede. Next, shoulder. Ay, isa pa pala sa problema natin kaka-cellphone, ano tayo eh, forward head syndrome tayo lahat. Oo. Buong So, ganyan. mundo forward head, okay, ito pangit eh. Lahat ng ulo natin nakaganoon. Mali naman eh. Kaya dapat, chin tuck. Ano, chin tuck. Tsaka medyo ganyan ang phone. Pagtingin sa phone. Wag pong masyadong Chin tuck, oh. nakatungo. Kasi lahat tayo nakaganon na eh. Kaya yung ulo natin nakababagsak na sa paano? Puro computer. So, kailangan, pag na-practice mo, diretso ang open to, tapos chin tuck. Ito yung double chin exercise. Okay lang ma-double chin, di naman talaga ma-double chin yan. I-double chin mo sandali. Dapat nga nakadikit ako sa pader sa dingding para pantay. Double chin. Para lang umatras siya konti.
Okay. 5 to 10 seconds. Huwag din sa sobra. Yung iba nahihilo. Yung iba nahihilo. I-push mo lang konti back. Para aligned ka, ha? Magpahaba ng buhay nyo. Kayo mga bata, swerte kayo, nakakanood kayo ng FB Live ko. Kasi bata pa kayo, ma-adjust nyo maaga, mabubuhay kayo ng mahaba. Eh kami, na-start ko to. 3 to 4 years ago lang ako nung inaaral ko So yan na. Tapos, napakalaga, ito shoulder, Doc Lisa. Itong shoulder, iwas frozen shoulder, at pampaluwag ng neck. Binabatak siya. Tumunog siya. Opo, marami pong headaches at saka neck pain ay dahil po masikip yung muscle masikip dito sa Shoulder ating balikat. Hindi ko to ginagawa. Ginagawa ko tong live para sa inyo, pero ginagawa ko para sa akin to. This is real exercise. Pabalik naman. Hindi to pang talagang ginagawa ko. Hindi siya for demo. Talagang So mapapansin nyo po, yan yung mga dahilan bakit kayo nagkakaroon ng neck pain tsaka headache. So dapat gano'n tapos open. Wag ganito, wag kuba Pag kinuba mo to, sisikip dito sa chest, magche-chest pain ka. Tapos ang pangit tingnan, 'di ba? Hindi ka makahinga. So dapat open. Sa babae wag mahiya, dapat nakaano yung breast, pati sa lalaki open. Okay, open. Tapos ikot. Tapos may magandang clap ganito. Atras konti, tapos clap. Atras, clap. Yan, masarap Subukan niyo. Sabayan niyo ako. Hindi ko kayo lolokohin. Impossible. Para to sa lahat. Wala akong reklamo. Ay, naku, ito pinasok natin. Ay, hindi ka sumasabay. Tamad. Ito kasi kain lang ng kain Mas marami siya kumain sa akin. Okay, yan. Ginagawa ko. Hanggang ma-feel mo maluwag, Clockwise, counterclockwise. Okay, that's a little better. Next stretch, ganito. Medyo mahirap sundan, pero hindi ko alam hindi masundan ng mga tao to Baba mo konti. Nasa leg mo na yan, stretch. Hindi nila masundan. Ganito lang yan, ganito. Push mo lang konti, mga 5 seconds. May konting push-pull, pero wag sobrang pull. Yung thumb na kaganoon. Kabila naman. Ito masikip ka. Right-handed kasi ako, kaya masikip ka. Try nyo lang. Try nyo. Walang masama. Try nyo. Bago matulog, gawin 2 times a day. Pampaluwag. Ito masikip. Isang ginagawa ko kasi pampalakas, wall push-up. Hindi ko kaya yung push-up sa babae. Masyadong pang malakas yun Wall lang. Naka-wall, tapos medyo naka-lean. Ginagawa ko 20 times a day. Kaya dito tumitigas Ito matigas to ngayon So, minamassage din to kung meron marunong mag-massage para hindi mag-frozen shoulder. And another shoulder exercise is taas ang kamay. Dapat straight Yung iba hanggang dito na lang, iba hanggang dito na, mababa. Ngayon, yung mga may edad, syempre na frozen shoulder sila, hindi kasi na-exercise, hindi to ginagawa. Kaya baka pinapakita mo. Let's say hindi mo maitaas. Let's say hindi nyo maitaas. Ang gagawin nyo, Doc Lisa, ikaw magtataas sa akin. Kunwari, yan, sarap Or, kung mag-isa ka lang, ito, sariling taas mo. Sariling taas. Pang-stroke to 10 times. Kailangan straight maraming kababayan natin hindi na na-straight Yan. Okay. So, neck. Nakalimutan ko kanina pala yung open-close. Gawin nyo pala yung open-close. Hindi ko na Piano siya. Piano technique. Tsaka yung open. Ngayon pag ganyang open. Open mo. Open yan. Naramdaman ko ba na parang mapupunit. Parang mapupunit. Pag mga bata, baliwala to Yung mga bata, baliwala to. Tunog. Sarap. Mampaluwag. Parang yung litid niya, yung mga parang pulley yan may pulley yan. And hindi ko mabasa sulat ko. Open shoulder, chin tuck, tinuro ko na. Kailangan mo ba yung payong? Hindi na. Yung sa back, for back pain, dapat nakatayo Tayo na lang kayo. Baka mahulog tong cellphone ko. Yung pag ganyan. Yan. Nakatayo dapat. Kayo pwede tumayo. Kasi pag tumayo ako, mawala ako sa screen Yan, nakapull lang ako. Yan. Feel mo yung pull dito. Yan. Masarap po yan.
Gawin natin mamayang lalakad ako. 10 times. Pagpupunta ako sa gas station. Tapos every 1 hour sa kotse, mag-gas station kayo. Di bali tumagal. Every 1 hour, kahit hindi kayo ihi, punta kayo sa gas station, bumili kayo ng cheese bread, tapos mag-stretch kayo konti. Kasi pag nakaupo ka sa kotse 1 hour, sumisikip ang muscles mo sa hita, sumisikip lahat. At hindi ka na pagtayong masakit ang tuhod. So, yun ang mga stretch. Okay, sa back. Actually, pwede rin yung ikot. Ganyan eh. Kung kaya mo konti. Dahan lang. Ikot. Yan, kaya mo. Okay, sa back. Then, next, dapat tiptoe eh. Alam niyo naman siguro tiptoe. Naka-tiptoe yung paa. Tapos, leg kick eh. Hindi natin mapapakita leg kick. Yung parang stand in place. Actually, nakaupo, pwede rin naman eh. Pag ganyan eh. Naka-short. And, isang exercise pang matanda, alam mo maganda, sit and stand. Yan o, sit and stand. Yan, walang hawak, ang daya mo. Oh, sit. Yan, and stand. Sa matanda, ganyan, sit and stand. Okay, 5 times, 10 times. Bakit maganda sa matanda yan? Pampalakas ng hita at hindi sila matutumba. May silya eh. Pag pinasquat mo lang sila, mag-isa baka hindi nila kaya. So, sit and stand 5 times, 10 times pang matanda yan. Okay? Tapos, pwede pa gawin sa may edad, stand on one leg. Okay? Stand on one leg. O, Doc Lisa, pagtaan mo, stand on one leg. Pakita ko yan. Yan. O, yan. One leg. O, ilang seconds. Galing, o. Chinelas. O, stand. Kaya bali wala. Stand on one. Practice po. Dapat makaka 10 seconds. Mayabang siya, oh. Kayo, try niyo. Tutumbak rin eh. Actually, dapat kaya niyo. Kung magaling ka, kaya mo 1 minute. Pero pag matanda, kaya mo 10 seconds. Maganda po. Nice exercise yan, yung standing on one leg para may balance ka. Para pag kaya mo tumayo sa isang paa, hindi ka na matutumba. Tapos, meron pang walk in line. Try mo ngayon walk in line. Pakita mo lang, one line. One line lang. Dito. Yan. Dala. Atras ka ulit. Nawala yun sa yan. Sa may edad to, walk in line. Yan. Sige, walk in line. Yan. Sige, pakita mo. Tama na. Pinakita mo na. So, yan yung mga exercise for balance. Pag may edad, kahit tayo, pwede rin natin gawin yan. And last, yung paghinga. Tulad ni tinuturo ko ni Dr. Fernandez, Lenny Fernandez, turo niya, di ba? Para maraming oxygen sa katawan, dapat paghinga ay hindi yung chest, mali ginagawa ko. Dapat tiyan ang lumalaki. Hinga, palakihin ng tiyan. Yan. Laki tiyan. Yan. Lagay kamay sa tiyan, dapat lumalaki tiyan. Sige, Doc Lisa. Hinga, malaki tiyan. Ikaw na lang, munte mo. Labas. Hinga malalim, laki tiyan. Pigil. One more. Hinga malalim. Yan. Pigil. 2 seconds. Yan. Maganda po yan. Pag ako na-stress, napapagod kayo, let's say ganito, feeling mo ma-heart attack ka, feeling mo matutumba ka, feeling mo nagloloko yung puso mo, diba? Hindi mo alam emergency eh. Pag ako gagawin ko, let's say nagloloko, baka mag-SVT, mga lahat ng arrhythmia, gagawin ko lang, hinga lang malalim, kailangan mo oxygen eh. Pigil, 2 to 3 seconds para mag-exchange. Tapos, exhale na mabagal. Mga 6 seconds. Ang secret, malalim at mabagal. Hindi pwede mabilis. Mabagal din yung paglabas ng hangin. Yeah, kasi pinipilit mo siya bumagal eh. Yung iba kaya yung utak nagpapabagal ng heart rate eh. Yung iba utak kaya ipababa yung blood pressure eh. Pinipilit mo ikalma yung sarili. Isip ka lang na isang bagay na mababait. Isipin mo followers mo mabait. Huwag mo isipin yung basher. Ganon, di ba? Isipin mo lang. Pigil. Exhale. Sarap. Last 2. Sabayan niyo ako. Hindi siya bola-bola. Tapos paglabas, pwedeng nga purse slip eh. Pigil. Purse slip, medyo close. May secret yan eh. May secret yan. Purse slip. Mas matagal yung oxygen sa baga. So yan ay tuturo ko bukas.
para sa buong katawan, para sa first lip, para makatulong sa inyo. Any final tips, Doc Lisa? Yes, yung first lip medyo nakabilog po yung ating labi. So, yun po Pwede yan yung parang panghika, pang-emphysema, yan ang turo natin para hindi sila ma-hospital. Lahat na may sakit sa baga, naninigarilyo yan. Hinga malalim. Tigil. First lip. Dapat mabagal yung exhale. Kasi pag binigla mo, pag nilabas mo agad, magko-collapse yung lungs, walang oxygen magpapalitan doon. Gusto mo open kasi nga matigas yung sa lungs. Okay, sana nakatulong tong video. T-shirt regalo ni Ray and Ethel Marfil. Thank you. Ethel, thank you. Bigay mo, suot ko. Okay, thank you very much. Salamat po sa pag-like, pag-share. Tulong lang sa inyo. Sensya na, bago ligo. Pray for everyone. Pray for yourselves. Pag nag-pray tayo bago matulog, sana gumising pa tayo bukas. Pag hindi tayo gumising, at least nakatapos na ako ng FB Live ko. Naturo ko na sa inyo. Ang ganda nitong lugar. Ang ganda nitong lugar. Doc Lisa, you wanna say something? Yes. Ikaw na magsabi. Anong So, lugar ka? andito po tayo sa Pampanga, Lubao, Pampanga. So, sa likod ho natin ay mga damuhan. Tapos may mga ilaw-ilaw kasi parang may event po sila tomorrow. Iba naman event dito, lang tayo. Nakikitulog lang. Nakitulog lang po. Ay, yung unang pinuntahan mo kasi bawal. Okay, thank you very much. God bless po. God bless. Like and share para makatulong sa iba. God bless po.